pinangalanan na po ni Senator Amy. Alam nyo po ako hindi maka-Amy at hindi ko po isasabihin sa inyo na iboto nyo siya. Kung siya ay tatakbong senador ulit, hindi ko sasabihin iboto nyo siya. Pero this time, maganda tong binubuko niya. Maganda to, binubuko niya yung kanyang pinsan. Pinangalanan po. Pinangalanan niya si Speaker. December pa niyang narinig. So sa madaling salita, ulitin ko, hindi yan People's Initiative. Tamba Initiative yan. Politico Initiative. Galing sa kampo nila yan. Sila ang nagpapakalat niyan. At hindi pwedeng tatahimik lang kayo dito, Speaker Romualdez. Pinangalanan kayo, sumagot kayo, magpakalalaki kayo, pinsan nyo yan. Hindi po ito paninira. Kasi kung ito paninira, ito ay manggagaling sa kampo ng ibang kalaban ninyo. Pero this time, kapartido ninyo, kaparehas ninyo ang kulay, parehas kayo ng sinuportahan, kasama nyo sa unity, kamag-anak nyo pa, ibinubuking ka, pinapangalanan ka, staff mo. Dapat magsalita ka dito kasi kung hindi ka magsasalita dito, dapat kasuhan po yan. Kasi bribery po yan eh. Matindi tong paratang ni Amy sa'yo. Sagutin mo ang ating senador. Kung ikaw ay talagang matapang na speaker, yung tawag ni Amy, sinusundan lang po namin. Identified niyo po ba na si Speaker Romualdez ang nasa likod nito? Kasi mula nung pumutok ito, hindi pa siya naglalabas ng statement. Lahat ng Yun ang nakakaduda ron. Simula nang pumutok, hindi siya naglalabas ng statement. O pakinggan natin ha. staff niya, yung mga pangalan, na nagte-text sa mga tao, tapos yung mga numbers, mga staff ng speakers. Yan. Tingnan mo ha. Ibig sabihin, yung staff ni Speaker Romualdez ang gumagapang, ang gumagalaw, ang tumatawag, ang nagte-text. Again, this is not fake news. Galing po ito sa pinsan nyo mismo. Galing ito sa ka-unity nyo mismo. O ano na? Kaya nakakabingi yung katahimikan mo. Kasi kung tahimik ka at yung staff mo involved, dalawa lang yan. Inutil kang speaker, inutil kang leader kasi hindi mo kayang diktahan, hindi mo kayang pigilan yung mga staff mo. Or kasabwat ka. At ako sa tingin ko, hindi ka inutil na hindi mo kayang pigilan ng mga staff mo. Ako mas doon ako sa kasabwat mo yan. Staff mo yan. Hindi mo alam ang ginagawa. Nagpapa-People's Initiative? Ano yan? Staff Initiative? O Tamba Initiative? O People's Initiative? Sagutin mo yan. Again, ang dami nagsigaw ng tao, sagutin mo yan. Anong ginaantay mo? Nagtatago ka sa pantry. Para dyan sa pantry, magbi-meeting kayo, tapos aantayin mo ibang congressman na ipagtanggol ka. Hindi, ikaw ang pinangalanan mismo. Ikaw, speaker, staff mo, pinangalanan ng pinsan mo mismo. Ikaw ang sumagot. Tignan mo ha, kung ikaw ay nangangarap maging presidente, kung ikaw ay nangangarap maging prime minister, yung ginagawa mo nang nakatago, yung ginagawa mo pananahimik na dumadaan ang bansa na ito, galit ang Senado, sinasabi nila hindi ito dapat mangyari, pati yung pinsan mo nagsasalita tapos ikaw tahimik. Anong klase kang leader? Paano ka magiging pangulo kung ganyan klase ang iyong leadership? Feli Balesa Snell, maraming salamat po. Paano ka magiging prime minister? Diba? Simpleng-simple lang naman yun eh. Ngayon pa lang kitang-kita na yung leadership mo eh. Yung leadership style mo. Pinapakalanan kaliwat kanan. Anong ginagawa mo? Aantayin mo na naman pagtanggol ka ng ibang congressman? Pinsan mo yan oh. Huwag mo sabihin tinutukan ko ng baril si Amy para ilaglag ka. Hindi ko siya kilala. Hindi ko kayang diktahan si Senator Amy. Senator yan eh. Pinaparot lang namin kung ano sinabi niya. Yan ay pinapatunayan mo lang hindi mo kayang maging leader. Hindi mo kayang maging mabuting presidente. Hindi mo kayang maging mabuting prime minister dahil napaka-weak leader mo kung hindi mo kayang sagutin pinapangalanan ka ng derechahan ng isang babae. Tatahimik ka lang. Iba sasagot para sa'yo. Antayin natin. Antayin natin kung sasagot ito si speaker. Antayin natin kung ipapasa na naman niya at iba na naman ang magtatanggol sa kanya yung mga congressman. Lisa Tatoy, thank you po sa Facebook stars. Sabi dito ni Ellie, buti nagsalita si Amy against sa cousin niya. Correct. Buti. Anong gagawin natin dyan? Kung ganyan-ganyan lang yan. Papayag ba kayo? Dededmahin lang? Wag.
Kaya sabi ko sa iyo, kung meron man silang gustong mangyari, ililigaw nila. Tingnan nyo kung inaatake si Tamba. Tingnan nyo kung yung mga vloggers ninyo ay talagang nakabantay kay Tamba. Kasi ibahin nila yan eh. Sabi dito, pwede ba mag-prime minister na di alam ng mga tao tapos gugulatin nyo ang buong Pilipinas? Palaki talaga problema mo, Tambaluslos. Kasi po, ang mag-e-elect po ng prime minister, kasi mag-e-elect tayo ng congressman. At ang mag-e-elect ng, pagka naging parliamentary tayo, ang mag-e-elect ng prime minister ay yung pong ating mga congressman. What can you expect sa congress natin? Sino pa e-elect niyan? Di si speaker. Sabi nga ni sino makikinabang dyan sa PI na yan? Di ang congress. Number 1 si speaker. Di ba? Sabi dito, ipatawag na si Tamba, si Aimee, congress, tapos i-contempt. Dapat pa imbestigahan nyo din yan. May punto po. Total, binuko mo na yung pinsan mo, Aimee. Sana wag ka lang dakdak. Ipatawag nyo sa Senado para maimbestigahan. So, hindi mo masisisi yung tao na siya yung tinutumbok. So, mukhang surprise gift daw para sa SONA. Di surprise. Talaga lahat tayo na. Surprise sa PI na yan. Nakaka-nervous naman. Hindi ko alam kung alam niya o hindi. Yun, no? Yeah, sabi niya, hindi ko alam kung alam niya o hindi. Pinapatunguyan yung kapatid niya si Marcos. Ito, palagay ko, dapat di magsalita dito si Marcos. We cannot blame the people. Kahit na alam natin walang pakinabang si Marcos dito sa People's Initiative dahil ang magiging naman dyan ay ang Congress at ang magiging Prime Minister dyan ay galing din sa Congress. Dapat magsalita si Marcos dito kasi kung hindi siya magsasalita dito at mananahimik din siya bilang isang presidente at ang number 1 na problema ng bansa natin ay People's Initiative. Kahit hindi siya makikinabang, kailangan gumalaw ka kasi pag hindi ka gumalaw, it means kasabwat ka at nakakaduda po yan. We cannot blame the people kung yan ang isipin. So kailangan din magsalita. Alam mo, palagay ko si BBM ay dapat gayahin niya si Aimee, yung kanyang kapatid eh. Dapat mag-usap tong dalawa. Ano bang gagawin natin dito sa pinsan natin? Dapat mag-usap sila. Ay parang siya na ang presidente. Ayusin nyo yan. Kayo Marcos ang masisira dyan sa pinsan ninyo. Buti nagsasalita na nga si Aimee. Antayin natin kung magsasalita si Marcos. Jocelyn Damian, thank you po sa stars. Jocelyn Damian. Sabi pa ng senadora, 20 million pesos nga raw na halaga ng social protection o ayuda kada distrito ang alok ng mga staff ni Romualdez para makalikom ng pirma. Yun, grabe. 20 million kada pirma. Uy, nako. Naka LX 300 na ako niya. Ilan yun, no? May resort ka na, may Land Cruiser ka pa dyan. 20 million kada distrito. Saan kukunin? Ayuda. Ano ba yung ayuda? Pera mo. Pera ng taong bayan yan. 20 million. Hindi ako nagsabi, ha? Speaker, wag mo akong ipatawag. Inuulit ko lang, dinidiinan ko lang yung sinabi ng pinsan mo mismo. Kayunity mo mismo nagsalita. Kung gusto mo ko ipatawag mo muna yung pinsan mo. Dalawa kami. Siya naman nagsabi. Totoo ba yan, speaker? Pasinungalingan mo kung hindi totoo. Dahil pag hindi ka gumibo dyan at nagtago ka sa pantry at ibang congressman naman ang pagtatanggol sa'yo, nagbibigay ka nga ng 20 million kada distrito. Aba, sarap buhay. Kaya naman pala, pag eleksyon, nagpapatayan ang mga barangay captain. Pagka may mga ganito, saan dadaan yan? Di sila yan mag-aati-hati. 20 million ba naman? Pirma lang yan. Maglalakap ka lang ng pirma. Laway-laway lang yan eh. 20 million. Ngayon, alam nyo na kung bakit sila nag-aaway-away kahit maliit ang posisyon. Ganyang kalaki ang kikitain. Habang ang taong bayan hirap, nagrereklamo, kakaantay ng 20 pesos na bigas. Kayo, 20 milyon. Ano bang Tagalog ng milyon? Milyon. 20 pesos ang ine-expect ng taong bayan. Ang binigay ninyo, 20 milyon. Saan? Bawat distrito. Mga loko-loko talaga kayo, ha? Huwag na kayong papabudol muli. Tatandaan ninyo, huwag nating bitawan tong PI na ito. Sinubukan puli namin kunin ng reaksyon ni Romualdez pero wala pa itong tugon sa amin maging ang kanyang tanggapan.
O, kita mo? Wala ka eh. Hindi ka naimik eh. Sumagot ka, oy! Ay, naku. Nograles, ikaw na nga sumagot kung ayaw sumagot niyan. Baka mamaya nakatago sa'yo yan si ano eh. Hindi kasi ikaw Nograles, meron ka ring sabit eh. O, di ba? Pinangalanan ka rin. Pinangaralan ka rin ni Pulong. Nagpapa-effect ka dyan ng pirma dyan sa Davao. Di ibig sabihin, kumita ka rin ng 20 million, Nograles. Diba? Ganun kasimple yun eh. Ano sabi ni Amy? 20 million kada distrito. Nograles, nagpapapirma sa Davao. Ano ibig sabihin nun? Kumita ka, Nograles, ng 20 million? Nakoy, nagtatanong lang. Alam ko hindi ka kumita ng 20 million. Patunayan mo sa taong bayan. Sagutin mo yung taong bayan. Magsalita ka. Huwag kang tumago dyan. Kasi ako naniniwala, hindi ka tumanggap ng 20 million eh. Ang problema mo yung taong bayan. Patay ka dyan. Hindi naman importante kung ano paniwala ni Cotsoli. Oh. Ako hindi naniniwala, hindi mo kailangan ng 20 million. Mayaman ka na eh. Ang problema, taong bayan. Saan mo dinala yung 20 million kung gano'n ang tanong ng taong bayan? Kaya ba nilalaglag mo ang Davao, pinagbibili mo ang mga Davaoenos? O, kung ganyan ang tanong ng bayan, anong masasagot mo dyan, Nograles? Sabi, ano ba kayo? Politiko o sindikato? Paano kung ganyan ang tanong ng taong bayan? Sabi, alsang sindikato kayo, hindi na kayo alsang politiko eh. Paano kung ganyan na sabihin ng taong bayan? Tatahimik ka lang. Kailangan sagutin mo yung paratang sa'yo ni Pulong, Duterte, at ni Amy Marcos. Dalawang mga apelyido matitikas yan. Binabantaan ka, binasabihan ka ng kaswapangan mo. Oh. Pati Davao, alam mo namang nilinis ng Duterte ang Davao, ang lakas din ng pest nito si O, paano kung ganyan ang sabihin ng taong bayan? Ang lakas ng pest mo, kapal ng pest mo. Davao pa. Alam mo teritoryo ng mga Duterte yan. Alam mong galit sa mga kurakot yan. Oh, paano kung ganyan ang sabihin, ang kapal ng pest mo? Ano sasagot mo? Tatahimik ka lang. Sumagot ka, Nograles. Nung sinisikil mo si Ka Eric, lakas ng salita mo eh. Ngayon, tahimik ka dyan, Nograles. Oh, katulad nito, paano kung ganito ang tanong ng mga tao? Sindikato ang mga hudas ng mga yan. Oh, ano sasagot mo dyan? Tatahimik kayo?